$525 milyong para sa iyo, maaaring mukhang walang kabuluhan ito. Sa malawak na salaysay ng monarkiya at kayamanan ng Saudi Arabia, ang mga lalaki ay madalas na nasa sentro ng atensyon. Gayunpaman, sa likod ng mga belo ng tradisyon at mahigpit na protokol, may isang mundo kung saan ang mga kababaihan ay mayroon ding kapangyarihan at impluensya. Sa isang kaharian kung saan ang poligamya ay isang tinatanggap na gawain, kakaunti ang nakakaalam na sa likod ng trono may isang reyna na ang buhay ay kasing intrigante ng misteryo. Gagabayan kita sa isang maikling paglalakbay sa buhay ng pinakamayamang reyna ng Saudi Arabia, ang hindi masyadong kilalang kwento ni Fahda. Si Fahda bint Falah al-Hithlain ay higit pa sa isa lamang sa mga asawa ng hari. Siya ay isang reyna, ang royal consorte at ang sagisag ng kagandahan, lakas at kayamanan. Sa puso ng Saudi Arabia, isang kaharian na puno ng tradisyon at kasaysayan, isang estratehikong alyansa ay nabuo at humubog sa kapalaran ng bansa. Ito ang hindi pa nasasalaysay na kwento ni Fahda bint Falah al-Hithlain at ang kanyang kasal kay Haring Salman bin Abdulaziz Al Saud. Isang pagsasama na higit pa sa isang simpleng kasal at naging tulay sa pagitan ng tribal at royal class ng bansa. Ipinanganak sa sinaunang tribo ng Ajman, si Fahda ay lumaki sa ilalim ng malawak na kalangitan ng disyerto, binabalot ng pamana ng kultura at tradisyon ng buhay Bedouin. Ang kanyang mga unang taon ay isang malinaw na kaibahan sa karangyaan ng palasyo na naghihintay sa kanya. Ngunit ang kanyang mga ugat sa tribo ang naging mahalagang sandata na nagbigay sa kanya ng natatanging pananaw sa masalimuot na mosaic ng lipunang Saudi. Noong 1984, si Fahda bint Falah al-Hithlain ay ikinasal kay Haring Salman, ang pinuno ng Saudi Arabia, sa isang estratehikong kasal. Malayo sa pagiging isang simpleng pagkakataon, ang pagsasamang ito ay isang maingat na binalak na alyansa upang pagtibayin ang ugnayan sa pagitan ng tribal at royal class ng kaharian. Ang desisyon ni Haring Salman na pakasalan si Fahda ay isang matalinong kilos pampulitika, isang paraan upang patatagin ang koneksyon sa mas konserbatibong sektor ng lipunang Saudi. Ang kasal ni Fahda kay Haring Salman ay kumakatawan sa higit pa sa pagsasama ng dalawang tao. Ito ay ang pagsasama-sama ng magkakaibang mga universo. Ang lahing Beduino ni Fakhtar ay nagbigay kay Haring Salman ng 100 patungo sa puso ng mga konserbatibong sektor ng kaharian, isang bahagi ng lipunan na nahahati sa pagitan ng pag-angkop sa tradisyon at pagnanais para sa modernidad. Ang estratehikong pagsasama-sama ng mga mundo na ito ay mag-iiwan ng isang malalim na pamana sa pamilyang royal ng Saudi at sa direksyon ng bansa. Ang kahalagahan ng pinagmulang tribo ni Fahda ay hindi maaaring maliitin. Ang tribo ng Ajman, kasama ang kanilang mga kostumbre at halagang malalim na nakatanim, ay may prominenteng lugar sa lipunang Saudi. Sa pagsasama niya kay Fahda, si Haring Salman ay naghangad na magtayo ng isang tulay sa pagitan ng mga larangang tribo at royal na nagtatag ng isang ugnayan na magpapadaluyong sa mga konserbatibong sektor ng kaharian. Ang estratehikong alyansang ito ay isang makinang na hakbang, isang paraan upang balansehin ang delikadong laro ng kapangyarihan at tradisyon na nagbibigay kahulugan sa Saudi Arabia. Habang si Fahda ay tumatanggap ng kanyang pwesto bilang ikatlong asawa ni Haring Salman, ang kanyang impluensya ay nagsimulang umalingaw-ngaw ng tahimik sa mga pasilyo ng palasyo. Ang kanyang karunungang tribo at pag-unawa sa lipunang Saudi ay naging isang politikal na asset na nakaka-impluensya sa mga desisyong ginawa sa likod ng mga eksena ng palasyo. Ang pagsasama-sama na ito ay lumampas sa saklaw ng matrimonyo na naging isang estratehikong pakikipagsosyo na huhubog sa kapalaran ng pamilyang royal ng Saudi at ng bansa sa kabuuan. Sa likod ng bawat dakilang leader, may gabay ng isang matalinong at maimpluwensyang tao. Sa kaso ni Mohammed bin Salman, mas kilala bilang MBS, ang taong ito ay walang iba kundi ang kanyang ina, si Fahda bint Falah al-Hithlain. Ang papel ni Fahda ay higit pa sa pagiging asawa ng isang hari. Siya ang ina ng isang leader na sumasagisag sa dalawahan ng Saudi Arabia, progresibo ngunit konserbatibo, kalkulado ngunit matapang. Mula pa sa kanyang murang edad, si Fahda ay nakita ang potensyal ng
kanyang anak. Nakita niya sa kanya ang isang pambihirang kombinasyon ng katalinuhan, karisma at ambisyon. Habang sinisimulan ni MBS ang kanyang politikal na landas, ang presensya ni Fada ay naging tahimik ngunit ubod laganap na nakaka-impluwensya sa kanyang mga pagpili at nagdidirekta sa kanyang mga hakbang. Bagamat ang kanyang papel ay nananatiling malaking bahagi na nakatago sa publiko, may mga spekulasyon na ang kanyang impluwensya sa kanyang anak ay malalim at mapagpasiya. Ang mga payo ni Fada ay naging mahalaga sa paghubog sa politikal na instinto ni MBS. Ang kanyang karanasan at pangunawa ay nakatulong sa kanya na tahakin ang mga komplikado at magulong landas ng politika sa gitnang silangan, na tinitiyak na ang kanyang mga desisyon ay estratehiko at mahusay na pinagbatayan. Bagamat ang mga detalye ng kanyang mga gabay ay nananatiling nakabalot sa lihim, maliwanag na ang karunungan ni Fada ay may mahalagang papel sa pag-akyat ni MBS sa kapangyarihan. Sa mga sandali ng malaking kaguluhan sa politika, ang impluwensya ni Fada ay mas lumalakas. Halimbawa, noong 2017 Saudi Purge, hindi siya naging tagamasid lamang. Iminumungkahi ng mga ulat na siya ay naging isang tahimik ngunit makapangyarihang puwersa na gumagabay sa mga pagbabago na yumanig sa mga istruktura ng pamamahala sa Saudi at nagdulot ng malawakang epekto sa buong rehiyon. Ang kanyang gabay ay mahalaga sa pagtukoy sa mga desisyon na magbabago sa politikal na tanawin ng kaharian. Sa masalimuot na labirinto ng politika sa Saudi, si Fada ay naging isang ilaw at punto ng balanse. Para sa kanyang anak, ang kanyang mga payo ay may hindi matatantyang timbang na nakaka-impluwensya sa mga pagpili na may mga kahihinatnan na umuugong sa hinaharap. Gayunpaman, ang kanyang impluwensya ay hindi limitado sa mga simpleng suhestyon lamang. Siya ay nagampanan ng isang mahalagang papel sa pagpapagitan ng mga pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang mga pangkat sa loob ng Saudi Arabia, na nagdadala ng isang natatanging pananaw na pinagsasama ang kanyang sinaunang karunungan ng tribo at isang masusing pag-unawa sa maselang balanse ng kapangyarihan na naglalarawan sa kaharian. Sa gitna ng mga radikal na pagbabagong nagaganap sa bansa, ang impluwensya ng isang babae ay naging mapagbabago kahit na tahimik. Fada bint Falah Al-Hithlain, ang ikatlong asawa ni Haring Salman, ay gumampan ng isang mahalagang papel sa pagtutulak ng mga pagbabagong panlipunan at pangkultura na muling nagbibigay kahulugan sa kaharian. Bagaman ang prinsipe ng korona na si Mohammed bin Salman o MBS ay madalas kinikilala bilang pangunahing arkitekto ng mga pagbabagong ito, ang matalino at may karanasang payo ni Fada ay nagsisiguro na ang mga reforma ay may tunay na epekto sa populasyon. Ang kanyang pagganap, lalo na sa mga inisyatibo na nakatuon sa pagpapalakas ng kababaihan, ay naging mahalaga sa pagbuo ng isang mas bukas at progresibong Saudi Arabia. Sa pamamagitan ng malalim na kaalaman sa lipunang Saudi at isang matatag na pangako sa mga karapatan ng kababaihan, ginabayan ni Fada ang paglikha ng mga patakarang naglalayong alisin ang mga hadlang at palawakin ang mga oportunidad para makamit ng kababaihan ang kanilang potensyal. Isa sa mga larangan kung saan makikita ang kanyang impluwensya ay ang edukasyon ng kababaihan. Siya ay matatag na naniniwala sa transformatibong kapangyarihan ng edukasyon at naging aktibong boses sa pakikibaka para sa pantay na akses sa dekalidad na edukasyon para sa kababaihan. Sa pamamagitan ng kanyang gawaing pilantropiko, sinusuportahan ni Fada ang mga proyektong nakatuon sa edukasyon ng kababaihan. Tinitiyak na sila ay may mga kasanayang kinakailangan para umunlad sa isang dinamikong global na larangan. Gayunpaman, ang kanyang pangako sa pagpapalakas ng kababaihan ay hindi limitado sa edukasyon. Siya ay aktibong nakikilahok sa mga inisyatibo na naghihikayat sa pagsasama ng kababaihan sa puwersa ng paggawa, na nagtataguyod ng patas na mga oportunidad para sa propesyonal na paglago. Ang kanyang pagsusulong sa presensya ng mga babaeng Saudi sa lugar ng paggawa ay naging isa sa mga haligi ng mga patakarang naglalayong lampasan ang mga tradisyonal na hadlang at bumuo ng isang mas inklusibong lipunan. Bagaman si MBS ay madalas nakikita bilang mukha ng mga reformang ito, ang estratehikong payo ni Fada ay nagsisiguro na ang mga ito ay maayos na tinatanggap
at nauunawaan ng publiko. Ang kanyang kakayahan na balansehin ang tradisyon at inobasyon ay naging mahalaga sa paglikha ng mga patakarang nagpapamoderno sa bansa nang hindi nawawala ang kanyang pagkakakilanlang pangkultura. Ang malalim na karunungang tribo ni Fada kasama ang kanyang pag-unawa sa mga nuances ng kapangyarihan ay ginagawa siyang isang hindi maaaring palitan na tagapayo sa proseso ng pagbabagong panlipunan. Ang kanyang pakikilahok sa mga reforma ay lampas sa pagbuo ng mga patakaran. Siya ay aktibong nakatuon sa pagpapatupad ng mga pagbabagong ito na malapit na nakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang matiyak ang tagumpay nito. Ang kanyang kakayahan sa pagkamit ng kamalayang kultural ng lipunang Saudi ay nagbigay sa kanya ng mahalagang boses sa pagbuo ng naratibo ng mga reformang ito. Ang pangako ni Fada sa pagpapalakas ng kababaihan at pagbabagong panlipunan ay nagpatibay sa kanya bilang isang makapangyarihang puwersa sa panlipunang tela ng kaharian. Ang kanyang mga proyektong pilantropiko na madalas na nakatuon sa edukasyon at kalusugan ng kababaihan ay nag-iwan ng makabuluhang pamana sa lipunang Saudi. Sa pamamagitan ng mas banayad na mga landas, si Fada ay nagsusumikap na magtaguyod ng mga pagbabago hakbang-hakbang na isinasama ang diwa ng kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng impluensya ng may pananagutan. Bukod sa kanya, ang iba pang mga reyna ng Arab ay nakagawa rin ng mga kapansin-pansing pagsulong. Isang halimbawa ay si Reyna Rania Al Abdullah ng Jordan na ang net worth ay tinatayang nasa $750 million. Si Reyna Rania ay malawak na kinikilala sa kanyang mga inisyatibo sa pampublikong kalusugan at edukasyon, gayon din sa kanyang matatag na pagtutol sa tinatawag na mga krimen ng karangalan. Ipinanganak sa Kuwait, siya ay napilitang umalis sa bansa noong unang digmaang Gulf noong 1991 kasama ang libu-libong mga Palestinian. Nakilala niya si Prinsipe Abdullah II bin Al-Hussein ng Jordan sa isang panlipunang kaganapan noong 1993 at nagpakasal sila pagkalipas ng 6 na buwan. Si Reyna Rania ay isang walang pagod na pandaigdigang tagapagtaguyod ng edukasyon, kalusugan at karapatan ng kababaihan na nakikilala bilang isang progresibo at maimpluwensyang boses sa mundo ng Arab. Isa pang kapansin-pansing figura ay si Lala Salma, reyna ng Morocco na may tinatayang net worth na $2.1 billion. Siya ang prinsesa konsorte ng Morocco at ang unang asawa ng isang pinuno ng Moroccan na tumanggap ng publiko at titulong royal. Bagamat hindi na siya nakikita sa mga opisyal na kaganapan mula noong Disyembre 2017, may mga spekulasyon na siya at si Haring Mohammed VI ay nagdiborsyo. Si Lala Salma ay kumakatawan sa hari ng Morocco sa mga internasyonal na pagpupulong at nakatuon sa mga advokasya tulad ng pag-iwas sa cancer at HIV/AIDS sa Africa. Sa wakas, mayroon tayong Sheikha Moza, reyna ng Qatar, na ang net worth ay tinatayang nasa $2.1 billion din. Si Sheikha Moza ay ang asawa ng dating emir ng Qatar, si Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Siya ay isang tagapagtatag at pangulo ng Qatar Foundation for Education, Science and Community Development. Kinikilala sa buong mundo, si Sheikha Moza ay tumanggap ng mga parangal na honorary mula sa iba't ibang prestihiyosong universidad at aktibong nakikibahagi sa pagtataguyod ng edukasyon at pagunlad ng komunidad sa kanyang bansa. Sa kabilang banda, naroon si Queen Saleha ng Brunei na ang net worth ay tinatayang nasa $28 billion. Siya ang kasalukuyang reyna konsorte ng Brunei at asawa ni Sultan Hassan Al-Balkiah, ina ng 2 anak na lalaki at 4 na anak na babae, kabilang ang Crown Prince ng Brunei. Si Queen Saleha ay kilala sa kanyang papel bilang patron ng iba't ibang organisasyon at sa kanyang pagmamahal sa kalikasan at mga tradisyong kultural ng bansa. Habang marami ang nagkukomento tungkol sa yaman ng Saudi royal family, kakaunti lamang ang may tumpak na ideya ng laki nito. Ang kanilang kayamanan ay nagmumula sa iba't ibang pinagkukunan tulad ng langis, ari-arian, pamumuhunan sa teknolohiya at palakasan. Sa mga nakaraang taon, ang Saudi Arabia ay namuhunan ng malaki sa isang ambisyosong proyekto sa palakasan na tinatayang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ang yaman ng pamilyang royal ay napakalaki na tinataya ng ilan na umaabot ito sa daan-daang bilyon, bagamat mahirap matukoy ng eksakto dahil ang kanilang mga interes
interes ay nakakalat sa iba't ibang larangan sa buong mundo. Ang yamang ito ay hindi lamang nagbibigay ng isang marangyang pamumuhay, kundi nagkakaloob din ng malaking kapangyarihan, lalo na sa pandaigdigang larangan ng politika. Gayunpaman, dahil ang kanilang mga mapagkukunan ay ipinamamahagi at pinananatili ng lubos na lihim, karamihan sa mga tao ay maaari lamang maghaka-haka tungkol sa tunay na sukat ng kanilang kayamanan. Sa pagtalakay sa kasaganahan ng Saudi Royal Family, mahalagang maunawaan ang mga ugat ng kanilang napakalaking yaman. Mula nang matuklasan ng langis noong 1930s, ang kayamanan ng pamilyang royal ay napapanatili ng kita mula sa likas na yamang ito na nagpatatag dito bilang isa sa pinakamayayaman sa mundo. Ang itim na ginto na ito ang naging batayan ng kanilang kasaganaan na pangunahing pinamamahalaan ng Saudi Aramco, ang pinakamalaking kumpanya ng langis sa buong mundo. Ang malalawak na reserba ng langis sa Saudi Arabia ay naging isang walang katapusang pinagmumulan ng yaman para sa pamilyang royal na nagtaas sa kanila sa mga antas ng pananalapi na hindi kayang isipin. Ang dominasyon ng pamilya sa industriya ng langis ay hindi lamang nakalikha ng isang napakalaking yaman, kundi pati na rin ng malaking kapangyarihang pampulitika. Ang kanilang impluensya sa pandaigdigang merkado ng langis ay humubog sa mga dinamikang geopolitikal at nagsiguro ng matatag na kontrol sa kanilang kayamanan. Ang monopolyo ng pamilya sa Saudi Aramco ay nagbigay sa kanila ng ganap na kontrol sa mga reserbang langis ng bansa na nagsiguro ng isang walang katulad na dominasyon sa daloy ng kapital. Ang mga kita na ito ay hindi lamang sumuporta sa marangyang pamumuhay ng pamilyang royal, kundi pinunduhan din ang mga proyektong pamahalaan na nakatuon sa pambansang pag-unlad. Ang pamilya ay may sentral na papel sa modernisasyon ng Saudi Arabia na namuhunan sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan at iba pang estratehikong sektor. Ang kanilang yaman ay naging mahalaga sa pag-unlad ng bansa na nagambag sa pag-akyat nito bilang isang pandaigdigang kapangyarihang ekonomiko. Bukod sa langis, ang pagdidiversipika ay naging isang pangunahing haligi para sa yaman ng pamilya. Sa kamalayan ng pangangailangan na bawasan ang pag-asa sa langis, ang pamilyang royal ng Saudi Arabia ay gumawa ng mga estratehikong pamumuhunan sa iba't ibang sektor. Isang halimbawa nito ay ang Kingdom Holding Company na may malawak na portfolio kabilang ang mga pamumuhunan sa real estate, teknolohiya at pananalapi. Ang kanilang mga pamumuhunan sa mga global na higante tulad ng Citigroup, News Corporation at Twitter ay lalong nagpatibay sa posisyong pampinansyal ng pamilya. Ang mga malalaking proyekto sa infrastruktura at mga luxury hotel ay nagpapalawak din ng kanilang impluensya at kapangyarihang ekonomiko. Ang mga pamumuhunan ng pamilyang royal ng Saudi Arabia sa sektor ng hotel ay nagresulta sa pagkuha ng ilan sa pinakamarangya at kilalang mga establishmento sa buong mundo. Ang mga pag-aari na ito ay hindi lamang sumisimbolo sa kanilang yaman, kundi nagbubunga rin ng malalaking kita. Bukod dito, ang pamilyang royal ay nagpalawak ng kanilang mga pamumuhunan sa labas ng mga konbensyonal na industriya na binibigyan ng espesyal na atensyon ang teknolohiya at inobasyon. Nalalaman ng pangangailangan na manatili sa unahan sa digital na panahon, nagkaroon sila ng mga estratehikong pamumuhunan sa mga kumpanya ng teknolohiya, startups at mga pondo ng venture capital. Ang mapagmasid na pananaw na ito ay nagsisiguro na ang kanilang yaman ay patuloy na yumayaman at umaayon sa mga pagbabago ng pandaigdigang tanawin. Ang mga maringal na tirahan ng pamilyang royal ay isang salamin ng kanilang napakalaking kayamanan at nagbibigay ng isang sulyap sa kanilang pamumuhay na puno ng luho. Isa sa mga pinakatanyag na palasyo ng pamilyang royal ng Saudi ay ang palasyo ng Al Yamama na matatagpuan sa Riyadh. Ang napakalaking gusaling ito ay nagsisilbing parehong opisyal na tirahan at tanggapan ng hari ng Saudi Arabia. Sa isang kahangahangang sukat na 4 milyong square feet, ang palasyo ng Al Yamama ay isang obra maestra sa arkitektura. Ang mga maringal na interiors nito ay nagtatampok ng mga sahig na gawa sa marmol mula sa Italia, mga kisame na may detalyadong mga ukit at mga dingding na pinalamutian ng mga dahon ng ginto.
Ang palasyo ay nag-aalok ng isang serye ng mga kahangahangang kagamitan tulad ng isang sinehan, bowling alley, mga swimming pool at maging isang moske na nagbibigay ng lahat ng kaginhawahan na maaaring isipin. Gayunpaman, ang palasyo ng Al-Yamama ay hindi lamang ang tirahan ng pamilyang royal ng Saudi. Mayroon din silang iba pang mga ari-arian na nakalaan para sa mga opisyal na pagpupulong at kaganapan. Ang isang halimbawa ay ang palasyo ng Al-Auja na matatagpuan sa labas ng Riyadh. Ang palasyong ito na napapaligiran ng mga luntiang hardin at malalawak na lupain ay nagbibigay ng isang tahimik at pribadong kapaligiran para sa mga mahahalagang pagpupulong. Bukod dito, ang palasyo ng Erga na matatagpuan sa sentro ng Riyadh ay nagsisilbing punong tanggapan para sa iba't ibang mga gawaing panggobyerno na nagpapakita ng kahalagahan at kapangyarihang pang-ekonomiya ng pamilya. Ang koleksyon ng mga palasyo ng pamilyang royal ng Saudi ay lumalampas sa mga hangganan ng Saudi Arabia. Nagmamay-ari sila ng isang malawak na bilang ng mga ari-arian at mga gusali na nakakalat sa buong mundo na nagsisilbing parehong mga marangyang kanlungan at mga tanda ng kanilang pandaigdigang impluensya. Ang mga ari-arian na ito ay maingat na dinisenyo at pinananatili na nagbibigay ng rurok, ng ginhawa at karangyaan. Isang kapansin-pansing halimbawa ay ang Mar-a-Lago Estate sa Palm Beach, Florida na nakuha ng pamilyang royal ng Saudi noong 1980s. Ang maluwalhating ari-arian na ito ay sumasakop sa higit sa 20 ektarya at may kasamang isang maringal na mansyon na may kahangahangang tanawin ng karagatang Atlantiko. Ang ari-arian ay nag-aalok ng mga luho tulad ng isang eksklusibong beach, mga tennis court at isang high-end spa. Ang Mar-a-Lago Estate ay naging isang icon ng karangyaan at eksklusibidad na umaakit ng mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang isa pang kilalang ari-arian ay ang Chateau Louis XIII na matatagpuan sa paligid ng Paris, France. Ang napakagandang chateau na ito na inspirasyon ng karangyaan ng Palasyo ng Versailles ay isang tunay na obra maestra sa mga tuntunin ng arkitektura at disenyo. Sa mga perpektong inalagaang hardin, masiglang dekoradong interior at mga pasilidad na dekalidad, ang Chateau Louis XIII ay nagpapakita ng kasiningan at marangyang pamumuhay ng pamilya. Ang mga palasyo at ari-arian ng pamilyang royal ng Saudi ay lumalampas sa simpleng tungkulin bilang mga maringal na tirahan. Sila ay mga sagisag ng kapangyarihan, kayamanan at impluensya. Ginagamit sila bilang tanghalan para sa mga mahahalagang diplomatikong pagpupulong, pagbisita ng estado at mga pangyayaring puno ng karangyaan. Ang pagmamay-ari ng mga ari-arian na ito ng pamilyang royal ay nagpapakita ng kanilang pandaigdigang saklaw at kakayahang makaakit ng pansin sa pandaigdigang entablado. Ang koleksyon ng sining ng pamilyang royal ng Saudi ay sumasaklaw sa mga siglo at sumasaklaw sa iba't ibang estilo at pamamaraan ng sining. Mula sa mga tradisyonal na likhang sining ng Islam hanggang sa mga kilalang kontemporaryong likha, ang kanilang koleksyon ay sumasalamin sa isang pino at malalim na pangako sa pangangalaga at pagpapahalaga ng pamana ng kultura. Isa sa mga tampok sa kanilang mga pag-aari ay ang tanyag na Salvatore Mundi ni Leonardo da Vinci. Ang obra maestra na ito na kumakatawan kay Kristo bilang tagapagligtas ng sangkatauhan ay nakuha ng prinsipe na tagapagmana na si Mohammed bin Salman sa isang record na halaga na 450 milyon na tinalo ang mga katunggali mula sa Qatar. Ang transaksyon ay nakakuha ng internasyonal na atensyon at nagpatibay sa pamilyang royal bilang isang maimpluwensyang puwersa sa pandaigdigang sining. Ang dedikasyon ng pamilya sa sining ay makikita sa mga palasyo na nagsisilbing tahanan ng mga kayamanang ito. Ang palasyo ng Al-Yamama na matatagpuan sa Riyadh, halimbawa, ay nag-iingat ng isang malawak na koleksyon na kinabibilangan ng mga gawa ng mga kilalang pangalan tulad ni Pablo Picasso, Jeff Koons at Takashi Murakami. Ang mga pirasong ito ay nagbibigay ng isang hangin ng kasiningan at sopistikasyon sa mga nangunguna ng marangyang kapaligiran ng palasyo. Dagdag pa, ang koleksyon ng pamilya ay lumalampas sa mga hangganan ng kanilang mga tirahan na may mga likha na ipinapakita sa mga museo at institusyong pangkultura sa buong mundo. Ang papel
papel ng pamilyang royal ng Saudi sa mundo ng sining ay higit pa sa pagbili ng mga iconic na likha. Sila rin ay naghihikayat at sumusuporta sa mga artistang Saudi at mula sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan na nag-aalok sa kanila ng mga oportunidad na maipakita ang kanilang talento sa pandaigdigang antas. Ang pangako na ito sa pangangalaga ng pamana ng kultura ay makikita rin sa mga inisyatibo ng pagpapanumbalik at pagpapanatili ng mga makasaysayang lugar. Ang pamilya ay namuhunan sa pagbawi ng mga sinaunang moske, palasyo at mga arkeolohikong lugar na tinitiyak na ang mga kayamanang pangkulturang ito ay mapapahalagahan at mapag-aaralan ng mga susunod na henerasyon. Ang prinsipe na tagapagmana na si Mohammed bin Salman, isang sentral na figura ng pamilyang royal ng Saudi, ay may-ari ng kahanga-hangang superyate na Sirin na may halagang $400 milyon. Ang palasyong ito na lumulutang ay isang simbolo ng sukdulang karangyaan. Ang Sirin ay nag-aalok ng isang panloob na swimming pool na may tubig alat, helipad, mga lugar ng libangan na may mga silid ng laro at kahit isang lugar ng pagmamasid sa ilalim ng tubig na itinataas ang konsepto ng luho at kasiyahan sa pinakamataas na antas. Ang isa pang kilalang barko ng pamilyang royal ng Saudi ay ang Prince Abdulaziz na may haba na parang 182 talampakan. Ang yate na ito ay isang tunay na likhang sining na lumulutang na may kakayahang mag-host ng hanggang 64 na panauhin sa kanyang marangyang mga silid. Ang Prince Abdulaziz ay nilagyan ng mga pasilidad na high-tech kabilang ang maraming swimming pool, isang kumpletong spa at isang helipad na tinitiyak na lahat ng pangangailangan ay matutugunan habang naglalakbay sa karagatan. Ang fleet ng mga pribadong eroplano ng Saudi royal family ay karapat-dapat din sa paghanga. Isa sa mga tampok ay isang ganap na pasadyang Boeing 747-400 na ginawang isang tunay na mansyon sa himpapawid. Ang eksklusibong jet na ito ay may sopistikadong kasangkapan, mga detalye na ginto ang pagkakagawa at lahat ng kaginhawaan na matatagpuan sa isang luxury hotel. Ito ay isang malinaw na simbolo ng kanilang kakayahang maglakbay sa buong mundo ng may kaginhawahan at estilo na walang kapantay. Ang pamumuhunan ng royal family sa mga high-end na yate at jet ay higit pa sa simpleng transportasyon. Ang mga sasakyang ito ay sumasalamin sa kanilang mataas na katayuan at pagnanais na tuklasin ang mundo sa kanilang sariling mga tuntunin. Ang mga maluhong paraan ng paglalakbay na ito ay nagbibigay daan sa royal family na tuklasin ang mundo, dumalo sa mga pangunahing kaganapan at mabuhay ang kanilang hilig sa luho at pakikipagsapalaran. Dapat pansinin na ang pagmamay-ari ng mga yate at jet ng Saudi royal family ay hindi lamang para sa personal na paggamit. Ang mga ari-arian na ito ay gumaganap din bilang mga simbolo ng kanilang pandaigdigang impluensya at kakayahan na mag-stand out sa internasyonal na yugto. Kadalasan, ang mga ito ay ginagamit para sa mga diplomatikong pagbisita, opisyal na mga kaganapan at mga inisyatibong pilantropiko na lalong nagpapatibay sa papel ng pamilya bilang pangunahing tauhan sa mga pandaigdigang usapin. Ang reyna ng Saudi Arabia, si Prinsesa Fahda bint Falah Al-Hitlain, ay kamakailan ay nagbakasyon sa Morocco. Siya ay dumating sa Tangier kasama ang kanyang entourage na binubuo ng mga tauhan ng palasyo at mga bantay at nanirahan sa kanyang palasyo sa Jabila. Ang mga malalapit na kaibigan at iba pang mga prinsesa mula sa mga bansa tulad ng United Arab Emirates at Kuwait ay sumama sa kanya sa lugar. Sama-sama, ginugol nila ang linggo na tinatangkilik ang magandang baybayin ng Tangier bago magtungo sa Marrakech, isang lungsod na kilala sa pulang arkitektura at masiglang kultura. Marrakech ay isang tanyag na destinasyon sa iba't ibang personalidad tulad ng punong ministro ng Espanya na si Pedro Sanchez at maging si Oprah Winfrey. Gayunpaman, may mga aspeto sa buhay ni Fahda na hindi kayang pagaanin ng yaman. Wala kaming boses, wala kaming visibility. Madilim na aspeto ng pagiging reyna. Ang mga babaeng Arabo ay nahaharap sa napakaraming hamon pagdating sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at representasyon. Sa kabila ng katayuan ni Fahda bilang reyna at ng mga pribilehiyong dala
paalala nito, ang pagiging isang babaeng reyna sa mundo ng Arabo ay hindi nagpapalaya sa sinuman sa mga patuloy na hamon ng invisibility at hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian na laganap sa mundo ng Arabo. Kahit sa Saudi Arabia na madalas ituring na progresibo sa ilang aspeto, ang mga kababaihan ay patuloy na nahaharap sa mga hadlang at paghihigpit na naglilimita sa kanilang buong pakikilahok sa lipunan. Bagamat may makabuluhang pagsulong na nakamit tulad ng kamakailang pagtanggal sa pagbabawal sa mga kababaihang magmaneho at ang pagtaas ng mga oportunidad sa edukasyon at propesyon, ang mga pagkakaiba sa kasarian ay nananatili sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang mga kababaihan ay patuloy na nahaharap sa mga limitasyon sa kanilang kalayaan sa paggalaw, mga paghihigpit sa paggawa ng desisyon ng walang pahintulot ng lalaki at mga hindi pagkakapantay-pantay sa mga karapatan at proteksyong legal. Sa kabila ng ilang pag-unlad sa mga nakaraang taon, sila ay nananatiling marginalisado at hindi kasama sa pampublikong larangan. Matagal nang ipinaglalaban ng mga babaeng Arabo na marinig ang kanilang mga boses at kilalanin ang kanilang mga karapatan. Sila ay kadalasang itinuturing bilang mga pasibo at tahimik na figura nakakulong sa mga tradisyonal na papel ng kasarian at sa mga inaasahang ipinataw ng lipunan. Ang invisibility at kakulangan ng representasyong ito ay may malalim na epekto sa kanilang kakayahang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at aktibong makilahok sa mga proseso ng paggawa ng desisyon. Isa sa pinakamalaking hadlang na kinakaharap ng mga babaeng Arabo ay ang patuloy na pag-iral ng karahasan batay sa kasarian. Ang mga kaso ng sexual na pang-aabuso, pisikal na pananakit at karahasan sa tahanan ay madalas at maraming kababaihan ang napipilitang magtiis ng tahimik, biktima ng panlipunang stigma at kawalan ng mga legal na mekanismo ng proteksyon. Ang Arab Spring, isang kilusang nangangako ng higit na kalayaan at pagkakapantay-pantay ng mga karapatan para sa lahat, ay hindi nakamit ang inaasahang pagbabago para sa mga kababaihan. Sa halip, ito ay naglantad ng mabagsik na realidad ng pang-aabuso, diskriminasyon at sexual na karahasan na kanilang kinakaharap araw-araw. Sa panahon ng Arab Spring, ang mga kababaihan ay may aktibong papel sa mga protesta at demonstrasyon na sumasama sa mga lalaki sa pakikibaka para sa mga reformang pampulitika at kalayaan. Gayunpaman, ang kanilang partisipasyon ay kadalasang inidealisa at pansamantala. Nang ang mga hinaing ay partikular na nakatuon sa mga karapatan ng kababaihan, sila ay nakatagpo ng pagtutol at naging target ng mga negatibong reaksyon. Ang kanilang mga hiling para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagwawakas ng diskriminasyon ay hindi pinansin at sila ay muling naiwan sa gilid, itinuring bilang pangalawang uri ng mamamayan. Sa kabilang banda, ang Qatar ay nagtala ng kapansin-pansing pag-unlad sa larangan ng edukasyon kung saan 70% ng mga mag-aaral sa universidad ay kababaihan. Ang paglago sa akses sa edukasyon ay nagbigay kapangyarihan sa mga kababaihan na nagbibigay sa kanila ng kaalaman at kasanayan upang makamit ang kanilang mga layunin. Ang edukasyon ay naging isang mahalagang salik sa pagtatanong sa mga tradisyonal na papel ng kasarian at sa pagbibigay kakayahan sa mga kababaihan na labanan ang mga inaasahang panlipunan. Sa kabila ng makabuluhang pag-unlad sa iba't ibang larangan ng lipunan, ang mga hamon ay nananatili lalo na sa Qatar at iba pang mga bansa sa Arab. Ang isang halimbawa nito ay ang patuloy na pag-iral ng mga kasal sa pagitan ng magkakamag-anak, isang gawi na malalim pa ring nakaukit sa mga tradisyong kultural. Sa Qatar, halimbawa, ang datos noong 2010 ay nagpapakita na 47% ng mga kasal ay naganap sa pagitan ng magkakamag-anak. Bagaman, ang mga unyon sa pagitan ng magkakamag-anak ay itinuturing bilang isang paraan upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng kultura at angkan ng pamilya. Nagdadala rin ito ng posibleng negatibong epekto tulad ng mas mataas na panganib ng mga genetic disorder at mga isyu sa kalusugan para sa mga supling. Ang mga inisyatiba ay ipinatupad upang harapin ang isyung ito kasama ang mga kampanya na naglalayong ipaalam sa publiko ang mga panganib na kaugnay ng ganitong mga kasal. Ang mga
hakbang na ito ay naglalayong hikayatin ang mga tao na isaalang-alang ang alternatibong pag-aasawa at pag-isipan ang mga epekto ng kanilang mga pagpipilian sa kalusugan at kagalingan ng mga susunod na henerasyon. Ang mga institusyong pangkalusugan sa Qatar ay gumagawa rin ng mga hakbang upang harapin ang alalahanin na ito na kinikilala ang pangangailangan na protektahan ang kalusugan ng publiko at itaguyod ang mas balanseng istruktura ng pamilya. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang pagpreserba ng pagkakakilanlang kultural ay hindi dapat mangibabaw sa pagtatanggol sa autonomiya at katayuang panlipunan ng mga kababaihan. Bagaman ang mga pag-aasawa sa pagitan ng magkakamag-anak ay malalim na nakakabit sa mga kultural na kasanayan, hindi ito dapat gamitin bilang mga kasangkapan upang limitahan ang mga kababaihan sa tradisyonal na mga papel o bawasan ang kanilang kalayaan. Mahalagang kilalanin na ang kultura ay dinamiko at patuloy na nagbabago at ang mas batang henerasyon sa Qatar ay lalong nagkakaroon ng globalisadong pananaw habang pinapanatili ang koneksyon sa kanilang mga kultural na ugat. Habang nagbabago ang mga pananaw tungkol sa pag-aasawa at mga relasyon sa pamilya, lumalago ang pag-unawa na ang mga tradisyon at kaugalian ay hindi dapat hadlangan ang mga kababaihan sa paggawa ng autonomong mga desisyon tungkol sa kanilang buhay. Sa patuloy na pagbabago ng lipunan at isang umuunlad na kultural na tanawin, may pag-asa na ang mga restriktibong kasanayan na naglilimita sa mga pagpipilian ng mga kababaihan ay unti-unting mawawala na magbubukas ng daan para sa mas malaking pagkakapantay-pantay ng kasarian at pag-unlad ng lipunan sa Qatar. At higit pa, ang isa pang paksa na nagdulot ng kontrobersya at debate sa bansa ay may kaugnayan sa perception tungkol sa mga tagapangasiwa sa bahay. Ang isang kamakailang anunsyo na naghahanap ng mga babaeng Qatari para sa mga posisyon ng tagapangasiwa sa bahay ay nagdulot ng malaking kontrobersya. Marami ang nagsabing ang ganitong uri ng anunsyo ay nakakasira sa dignidad at katayuang panlipunan ng mga kababaihan na nagpapatibay sa mga lipas na stereotipo at naglilimita sa kanilang mga oportunidad para sa propesyonal na paglago. Ang reaksyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtatanong sa mga panlipunang pamantayan at pagkilala sa maraming papel na maaari at dapat gampanan ng mga kababaihan sa lipunan. Sa kasaysayan, ang mga babaeng Arabo ay hindi maayos na nakikita at napapabayaan sa kanluraning media, kadalasang inilalarawan bilang tahimik at nakabalot ng belo na nagpapatuloy ng mga stereotipo na hindi sumasalamin sa komplikasyon ng kanilang mga karanasan. Gayunpaman, mahalagang bigyang diin na ang mga babaeng Arabo ay matagal ng aktibong ahente sa mga kilusang panlipunan at pampulitika na kumikilos ng sabay sa mga lalaki sa pakikibaka para sa mga reformang pampulitika, hustisyang panlipunan at mga individual na kalayaan. Ang kanilang mga kontribusyon ay minarkahan ng pambihirang tapang at hindi matitinag na tibay na hinahamon ang mga mapang-aping istruktura at naghahangad na magtayo ng isang mas makatarungang lipunan. Sa kabila ng matinding pakikilahok na ito sa iba't ibang larangan, ang representasyon ng mga babaeng Arabo sa tradisyonal na media ay nakakabahala pa ring kulang. Ipinakikita ng mga pananaliksik na ang mga babaeng Arabo ay lumalabas sa mga balita ng hard news lamang sa ikalimang bahagi kung ikukumpara sa mga lalaki na nagpapalakas sa kanilang kawalan ng pagkilala sa pampublikong debate. Ang underrepresentation na ito ay hindi lamang naglilimita sa kanilang kakayahang ipagtanggol ng buo ang kanilang mga karapatan at interes, kundi nagpapalala rin ng mga stereotype at maling konsepto tungkol sa mga babaeng Arabo na humahadlang sa pagsulong patungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at katarungang panlipunan. Kailangang madali ang palakasin ang mga tinig at karanasan ng mga babaeng ito na kinikilala ang kanilang autonomiya, pagkakaiba-iba at mahahalagang kontribusyon sa lipunan. Sa mga bansa tulad ng Ehipto, kung saan ang mga kababaihan ay may malaking papel noong revolusyon, ang kanilang presensya sa politika ay nananatiling limitado. Sa 508 na upuan sa parlamento, 8 lamang ang hinahawakan ng mga kababaihan, kung saan 4 sa mga ito ay kabilang sa Muslim Brotherhood. Isang
isang grupo na kilala sa pagtutol sa mga karapatan ng kababaihan. Ang kontradiksyon na ito ay nagpapakita ng mga hadlang na kinakaharap ng mga babaeng Arabo upang makamit ang epektibong representasyon sa politika. Bagaman may ilang mga pagsulong na nakamit tulad ng karapatang humingi ng diborsyo ng walang pahintulot ng asawa sa Ehipto, ang pag-unlad ay mabagal at hindi pantay-pantay. Mahalagang bigyang diin na ang pagtiyak sa mga kababaihan ng mga karapatan na matagal nang itinakda ng Islam tulad ng karapatan sa diborsyo ay hindi kumakatawan sa isang makabuluhang pagsulong. May iba pang mga lugar na nangangailangan ng pansin tulad ng pagtaas ng presensya ng kababaihan sa mga posisyon ng pamumuno sa politika. Ang mga figure ng reference ay may mahalagang papel sa pagbibigay inspirasyon at pagpapalakas sa mga kababaihan na maghanap ng mga posisyon ng pamumuno na nagiging mga halimbawa ng posibilidad at hamon sa mga normang pinangungunahan ng mga lalaki. Ang presensya ng mga kababaihan sa mga espasyong politikal ay nagpapahiwatig ng malalim na pagbabago na nagpapakita sa konkreto na ang kasarian ay hindi hadlang sa tagumpay sa pamamahala. Gayunpaman, ang paglipat mula sa representasyon patungo sa mga makabuluhang papel ng pamumuno ay isang komplikadong proseso na nangangailangan ng koordinadong pagsisikap upang sirain ang mga malalim na pagkiling at sistemikong hadlang. Ang pampulitikang pagpapalakas at kamalayan ay mga pangunahing elemento sa landas ng mga kababaihan patungo sa mga posisyon ng pamumuno. Ang edukasyon lalo na ay gumaganap bilang isang transformatibong puwersa na nagbibigay sa mga kababaihan ng kaalaman at mahahalagang kasangkapan upang harapin ang mga komplikadong konteksto ng politika at igiit ang kanilang lehitimong espasyo sa mga lugar ng paggawa ng desisyon. Gayunpaman, kahit na sa harap ng mga pagsulong na ito, nananatili ang malalaking hadlang na lumilikha ng kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap ng mga karapatan ng kababaihan sa ilang mga rehiyon. Sa ilang mga bansang Arabo, ang muling pag-usbong ng politikal na Islamismo ay nagdulot ng mga katanungan tungkol sa posibleng pag-urong sa mga pagsulong na nakamit ng mga kababaihan. Ang mga bansa tulad ng Tunisia at Egypt ay nakasaksi ng paglago ng mga relihiyosong naratibo na sa maraming kaso tila sumasalungat sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang sitwasyong ito ay ginagamit upang limitahan ang mga karapatan ng mga kababaihan, kung saan ang mga patriarkal na interpretasyon ng Islam ay nagsisilbing mekanismo ng diskriminasyon at kontrol. Gayunpaman, mahalagang pag-iba-ibahin ang relihiyon mismo mula sa mga interpretasyong ipinataw ng mga patriarkal na istruktura. Sa sentro ng talakayang ito ay isang mahalagang pagkakaiba. Ang mga pangunahing halaga ng Islam ay nagtuturo ng pagkakapantay-pantay at katarungan, mga prinsipyo na direktang sumasalungat sa mga patriarkal na pagbasa na naghahangad na supilin ang mga kababaihan. Sa pagtatanong sa mga interpretasyong ito at pagtataguyod ng isang mas inklusibo at pantay na pananaw sa Islam, ang mga tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan ay naghahangad na gawing pinagmumula ng pagpapalakas at hindi pagsupil ang relihiyon. Sa pamamagitan nito, sila ay nagtatrabaho upang magtayo ng isang kinabukasan kung saan ang mga kababaihan ay hindi lamang kinikilala kundi pati na rin ang kanilang mga boses ay aktibong dinidinig at iginagalang bilang mga leader sa kanilang mga komunidad. At higit pa, mahalagang maunawaan na ang mga karapatan ng kababaihan at ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay hindi maaring limitahan sa isang partikular na uri o grupo. Ang pagkakaiba-iba sa mga babaeng Arabo ay napakalaki, sumasaklaw sa iba't ibang pinagmulan at karanasan. Ang kanilang mga kwento at pananaw ay mahalagang bahagi ng isang mas malawak na naratibo at mahalaga na palakasin ang kanilang mga karanasan at pananaw. Kung nagustuhan mo ang videong ito, i-click ang card na lumalabas sa iyong screen upang makakita ng higit pang mga video.